excited. Ito yung iniintay ko talaga na concert this November. It's my birth month. So, ito yung parang gift ko talaga sa sarili ko. So, kita naman. Talagang fan na fan ako ni Dua Lipa. Isa to sa, well, siya lang talaga. Yung gusto-gusto ko. Unang-una, childhood ko na super idol ko talaga si Britney Spears. Lahat talaga lahat talaga ng CDs noon in original, binibili ng tatay ko. Tapos pag umuwi yung tatay ko ng Pilipinas, lagi sa akin binibigay. Sobrang saya ko. So, this time, yung medyo tumanda-tanda na ako, talagang si Dua Lipa. When she went here noong 2018, pumunta rin ako sa concert niya. Tapos, this time din, pumunta ako. So, syempre, nung una kong punta, wala pa akong mga merch na nabibili. Pero ngayon, pupunta talaga ako. I'm with my friend, si Faye, yung kasama ko sa ka-condo share ko before. Di ko talaga familiar dito sa may Philippine Arena. It's raining so hard, kaya sana makapunta na kami dun sa Philippine Arena. I think it's around 8 minutes na lang bago kami makapunta dun. Mabilis na lang. Mag-order lang kami dito ng food para we'll just stay here sa kotse bago yung concert. So, parang ang entrance sa ata is 4:30 and yung concert proper around 8 PM. So, medyo late. Sabi ko makaumagahin na kami or madaling araw na talaga kami makauwi. But I'm so excited. I have work pero nag-half day ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day ako. And then, sa school, buti na lang minor subject. So, hindi ko magsalita. Minor subject yung class ko today. So, okay lang. Nagpaalam naman ako sa Beagle. So, excited na! Kagabi pa actually yung excitement ko. Yun lang. I'll just wait for Faye. Para makalarga na kami. Nung nasa Manila kami, pabugso-bugso yung ulan eh. Tapos tumigil. Tapos dito ngayon sa Bukawi, sobra ng lakas ng ulan. So, sana naman. Okay. Buttocks tight, stomach full in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to...
Hi guys! So i-film ko talaga para makapag-outro ako. Sakit-sakit na nalalamunan ko. And it's 3 AM. Asan na yung phone ko? 3 AM na. Pinatid ko muna yung friend ko sa Ortigas. Tapos nag-EDSA na ako pa Cavitex. Ayan o. 3 ako nakarating. And it's 3:23. Sobrang saya. I've been really stressed out with school. Sobrang kaba ko and excited ako mula umaga na sumigaw. Yung parang ma-release mo yung lahat ng stress mo. Tapos, it was such a fun night. Para ka nasa club. You know naman yung theme ng mga songs ni Dua Lipa. Very party-party, happy-happy mood, ganyan. So, parang na-release ko, na-unload ko yung parang stress, yung parang ganon sa feeling. Kasi for the past few days, sobrang kaba ko. Starting last week kasi hindi pa lumalabas yung midterm exam ko. I'm so worried. Kahit pa nga minor subjects, takot ako eh. And, umalis kami dito sa Ortigas. So, nagstay ako sa parents ko starting Monday. Kasi, para mas mabilis. Tuesday pala. Para kinabukasan, diretso na kami. Buti nga hindi ako coding that time. So yung concert ni Dua Lipa, na-book namin to early. Ayun, pagka-release, nag-book kami agad. Hindi sold out yung concert niya kasi midweek eh. Tapos, nasa Ortigas kami, nagda-drive ako. Ang lakas ng ulan. Sabi ko, sana wag naman umulan sa Bukawi. Alam niyo, grabe. From Ortigas to Bukawi, 45 minutes lang nandun na kami. Walang hassle, di kami nahirapan sa parking, di kami nahirapan sa pila. It was so smooth. Tapos, I'll share lang yung mga merch na nabili ko. So, bilisan ko na lang kasi malulobat na ako. So, ito, nakita ko to. Hindi ito talaga yung gusto kong bilhin. Gusto kong bilhin yung cap. Pero nakita ko yung design niya. Parang maganda to sa beach. So, aten. So, this is a size XS. Ayan. I don't like the black, white, and the, ano nga to? May pink eh. Hindi ko siya gusto. Ito, sabi ko, sige, ito bilhin ko na lang. And maganda yung quality niya. So, pumila kami doon ng friend ko for 30, ganyan, para lang magtingin ng merch. Hindi masyadong maraming tao, It's just too far from what I'm expecting kasi nakikita ko yung mga horror stories, mga kwento-kwento sa TikTok about, Philippine Arena na ang hassle daw, gano'n. I was expecting the worst, pero apaka-chill lang mga tao, I swear. It's a parking, may space. So, kahit pa uwi, hindi rin kami nahirapan. So, ayun, ito. And then, bumili ako ng bookmark. Hindi ko naman talaga gustong bilhin, pero it's just 400 pesos. Tapos, maganda siya kasi metal siya. I can use this for my textbooks. Ayan. May nakalagay lang Dua Lipa. And then, yan. Tapos, hindi ko talaga gustong bumili ng tote kasi sabi ko baka pangit yung quality, baka may makita tayo sa Shopee, tapos baka pwedeng lang, ganyan-ganyan. But when I saw this, sabi ng friend ko, bilhin mo na kasi kailangan rin namin ng gamit eh. So, ito lang kasi yung dala kong gamit. Tapos may jacket ako. Sabi ng friend ko, makikilagay din daw siya. Sabi ko, sige, nabilin ko. Pero yung quality kasi nitong print, parang mababakbak siya. Pero hayaan ko na, binili ko na lang din. Kasi minsan lang naman eh. Ayan. So, yun. Tapos, outside, there's this fan from Hong Kong na namimigay siya. He's so cute and he's so nice. Yung una nga, pinagalitan pa ata siya ng guard na wag daw magbenta. Tapos parang pinagtatanggol siya ng ibang fan din na manonood na, no, hindi po siya nagbebenta. Kuya guard, pinamimigay niya nga po ng free. Kasi parang siya yung leader ba ng fans club ni Dua sa Hong Kong. Look, oh my God. Ang cute. Gawa niya to. And then may mga paganyan pa siya, oh. Ang dami nito, ha. Binibigay niya lang ng free. Look at that. Gawa niya lang. Pinamimigay niya doon. So, tuwan-tuwa yung friend ko. Ayan, oh. I only have 2 idol artists talaga in this lifetime. Pag talaga may artist ako na gusto, sobra talagang support ko. So, si Britney Spears nung bata ako at si Dua Lipa nung nagkatanda-tanda na ako. Pero hindi pa ako nakakanood ng concert ever ni Britney Spears. But if meron, I'll really watch. I also watched the concert of Dua Lipa nung first niya punta sa Philippines, 2018. I'll try to insert a picture here. So, 2018 nung una, sa may MOA Arena pa yun. Tapos, upper box A ba ako? B. Sa MOA Arena. Tapos,
sabi ko, pinangako sa sarili ko, sobrang sayo. It was my first concert, ha. Iba yung feeling ng belongingness na nasa group ka, and everyone's so nice, and very, sila, yung ka-vibes mo, ganyan. Tapos sabi ko sa sarili ko, I'm gonna watch this again pagpunta niya, and I'm gonna have a good spot. Yun yung promise ko sa sarili ko 6 years ago. Tapos nag-usap kami ng friend ko. Kasi nga, sabi ko, go ako VIP. Tapos sabi ng friend ko, ha? VIP? Standing yun. Kaya mo? Tawag na tawag, naaalala ko. Kasi, nung first punta dito ni Dua Lipa, may upuan kasi sa MOA Arena. Pero, na-realize ko na pa 30 na pala ako, hindi ko kaya talagang tumayo. And then, ang ganda ng spot ko, I swear. So, kung ito ang stage, andito lang ako. Tapos, gitnang-gitna talaga. So, lahat ng camera shots ko, wow! So, I'll try to insert, ha? Lahat, sobrang crisp, sobrang ganda. Kasi ang lapit ko sa kanya. Pero hindi ako dun sa mosh pita. Ang inavail ko is lower box A. Kasi hindi ko talaga kaya. Kahit pag gustuhin ko, sabi nga nung friend ko, kung may upuan lang yan na baka po pwede, sabi niya. Pero kung walang upuan, kasi kapag may upuan yun, tatayo yung mga tao, pwede kang tumingkayat. Pero pag napagod ako, nyari, hindi ko gusto masyadong kanta, upo ako. So yun, nandun na kami. Gusto ko talaga yung may uupuan ako. Ayoko yung parang upo ko sa sahig, kasi I can see them eh. Super ganda. So if you're gonna watch in Philippine Arena, ang ganda nung napanood ko na TikTok content. Basta sabi niya doon, yun yung sinunod ko, ha. So try to book yung row 20. Ito yung suggestion ko, ha. Row 20 sa lower box A. Row 20 or 17 or 15. Yung akin is row 20. Tapos dito ka sa may gilid, 249. It is the best spot kasi gitnang-gitna ka ng stage. Tapos lahat ata ng angulo talaga, gaganda talaga ng shots ko. I'm so happy kasi yun yung pinangako ko sa sarili ko. Tapos natupad ko. Tapos yun, upo-upo ako dun. Tapos basa-basa ako ng political law. Parang feeling ko nakailang concepts din ako nung sa political law habang nag-iintay. Pero I'm really excited na sumigaw, magsaya maski pa paano. And even though you're a working law student, you can still have fun. Kaya pa rin naman, pwede pa rin naman eh. Pero ako, mantra ko ngayon, ayusin talaga yung finals ko. Yun yung kailangan kong paghandaan pag walang pasok. Kasi, feeling ko sobrang bait. Lord, thank you. Kasi, nag-business trip ako, nag-undas, nagkasakit ako, tas itong nilulook forward ko na concert. And every time na may errand ako na kailangan, laging either async yung klase, hindi nagpa-klase attorney, activity na lang daw. So when I had a business trip in Singapore, that may class ako. So sabi ko, sige sa airport na lang ako mag-online class. Tapos sabi ni attorney, wag na tayo mag-class for today kasi katatapos lang ng midterms niya at saka ibang prof hindi naman talaga nagpa-klase this week. So hindi na siya nagpa-class. That time, ang lakas ng bagyo, na-move yung namin, yung flight namin. Sobrang kong swerte. Tapos kanina, minor subject naman. So sabi ko, okay lang. Pero pag major subject yun, baka hindi ako tumuloy sa concert ni Dua. Ang saya ko kasi. Instead, kasi sobrang lakas ng ulan sa Cavite, may bagyo kasi ulit. Instead na mag face-to-face, nag-online sila. And kapag online, hindi nagpaparesit si attorney. Pag face-to-face talaga ang graded recitation. Kasi mas damang-dama mo at wala talagang tinginan ng notes. Hindi mo madadaya at all. Sabi ko, Lord, thank you. So sabi ko, hindi na talaga. Wala na talaga. So I'll be deactivating my social media accounts. Ang ititira ko lang itong pag-vlog, itong YouTube, because I need to reach my goal ng 20,000 subscribers. But I'm just so thankful na parang nakapag-release ka ng stress and it's okay to reward yourself from time to time. Ang tagal ko tong nilook forward. Lagi kong pag sa Instagram ni Dua, lagi sinasabi na kailangan ka ba mag-concert dito sa Pilipinas? Ready ako for you! Parang gano'n, ready na ako for you. Tapos yun, so happy. I'm just so glad na wow, parang ako na-recharge talaga ng bongga. Yung stress, yung kaba, yung anxiety. Parang biglang for a while, na-relieve talaga siya. Oh, I'm so happy. I hope those people going through tough times. Kasi talagang, for the past days, talagang I'm not doing well internally. Kasi takot talaga ako sa results sa grades sa school eh.
Pero ngayon, parang I have more reasons to fight. Sabi ko, may finals pa, so kaya pa. So yun lang. I'll be ending the vlog here. Yun lang naman yung gusto kong i-share. Just, sana hindi ako makopyright dun sa mga songs na ipapakita ko. So, how should I do that ba? Click, lang ako, snippets. I don't know, baka kasi makopyright. But yun, I'll try to insert the clips from early today. And yeah, sana maging okay na yung finals ko. By the way, if you're wondering kung paano naging process sa yung naging process namin today, we left pala Ortigas ng afternoon kasi half day ako sa work eh. So 1:30 nakarating kami doon super bilis. 3:30 kumain pa kami noon naisingit pa namin And then yon, ang bilis na lang. Nagpapasok na sa gate, but we went to the merch first. And then ang daming influencers. Well, kahit nung first na concert, dami talagang influencers eh. I saw David Gison there, Jen Barangan, pati yung girlfriend ni David nandun. Who else? Ang daming artista kanina. Jen Barangan was so pretty. She's really pretty, different from what I saw on TikTok. And then si David Gison and then yung girlfriend niya. Super pretty din ang couple. So kasabay ko sila sa pila sa merch nung binili ko to. It was fun kasi whenever you watch mga concerts na ganito, you feel like sometimes pare-parehas lang din kayong may iniidolo, and some of you guys would idolize them, but at the same time, pag pupunta kayo ng concert, parang pare-parehas kayong idolo yung pinanonood niya. It's just a cute experience. Super breather yung nangyari today. Anyway, I hope you guys enjoy the video. Please don't forget to like and subscribe. #road to 20k subs. I hope to really reach that by end of this year. Bye!